Maraming mga Pilipino ngayon ang nakakaranas ng mga sari-saring sakit. Andiyan na ang high blood, sakit sa bato, baga, puso, at isa na rito ang diabetes. Ayon sa isang eksperto sa isang artikulo noong ika-13 ng Abril taong 2013, 9.7% ng populasyon ng Pilipinas ang apektado ng diabetes. Ang diabetes ay isang sakit kung saan ang isang tao ay may mataas na sugar level sa katawan dahil ang kanyang lapay o pancreas ang hindi makapagbigay na sapat na insulin o kaya ang mga cell sa kanyang katawan ay hindi rumiresponde sa insulin na binibigay nito. Ilan sa mga nararamdaman ng taong may diabetes ang madalas na pag-ihi, pagkauhaw, gutom at isa na rito ang pagkalabo ng mata. Pero lingid sa kaalaman ng nakakarami, ang diabetes ay may seryosong komplikasyon sa ating mata na kung tawagin ay Diabetic Retinopathy. Matagal ko nang alam na may diabetes ako. Ang nanay ko at kapatid ko babae ay namatay dahil sa komplikasyon ng diabetes. Kahit alam kong meron akong diabetes, hindi ko akong regular nagpapakonsulta sa doktor. Iniiwasan ko lang kumain ng matatamis pero hindi naman naging tapat yun sa pag-akala ko pwedeng kong makontrol ang diabetes ko. Hindi ko rin alam na pwede rin maapektuhan ang paningin ko gawa ng sakit ko, diabetes. Isang araw, bigla ko lang napansin na may parang lumulutang sa paningin ko. Doon na ako na bahala pero wala akong diya na pwedeng dalhin yun sa diabetes. Nung kumonsulta ako sa doktor, nalaman ko na sa malalang state na pala yun, komplikasyon ng diabetes sa mata ko. Sinabihan na ako ng doktor na pwede akong mabulag kapag hindi pa ako nagpagamot at hindi makontrol ang diabetes ko. Natatakot ako noon nang malaman ko yun sa doktor ko. Ang kinatatakot ko noon ay baka hindi ko na mabuhay ang pamilya ko at hindi ko magawa ang mga normal kong nagagawa araw-araw. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga kamag-anak ko, naging matagumpay naman ang operasyon ko sa mata. Pero kinakailangan ko lang na i-control yung sugar ko at kung tawagin ng doktor ko ay lifestyle change. Iwas ako dapat sa mga matamis at pagkain marami. Kasama na roon ang siyempre ang pag-exercise ko araw-araw. Diabetes, because of the high sugar, it causes changes in our blood vessels. The blood vessels, especially the small capillaries, become smaller. So blood flow becomes very hard. Okay? So it causes ischemia or lack of blood flow to the inside of the eye, especially the small caliber blood vessels. So when you don't have enough blood flow inside the eye, what happens is you produce what we call vascular endothelial growth factors. And this vascular endothelial growth factors stimulate the appearance of new blood vessels, or what we call neovascularization. And this neovascularization are the ones that easily bleed and easily leak. Okay. So konting jarring motion, or even if the patient is not doing anything, or if there's posterior vitreous detachment, it can induce bleeding already. So, as I said, diabetes usually, when there's already symptom, it's already advanced. So most of the time, when patients having diabetic retinopathy, they're completely normal. They're just like you and me. Sometimes naman they present with floaters or black spots in their field of vision. If you have this acutely, within a week or two, you should see
see us right away, because this may be an early sign, can be part of aging, or it could be a blood vessel has already burst. So you should see us. Diabetic retinopathy is best treated early, kasi if you treat it late, sometimes even if you treat it, the vision stays the same. Ang goal lang sometimes ng physician is to maintain the vision or not to make it worse. Ang effect nito sa lifestyle, if you neglect it, is inability to read, fine print, or inability to drive, or worse, you could really be totally blind or totally disabled. So you cannot get your driver's license, because if your vision falls below a certain level, you won't be allowed to drive. So it has a severe effect on people's lifestyle. So advice to patients to prevent diabetic retinopathy: once you are diagnosed to have diabetes, or if your blood sugar is 125 or above, you should see an ophthalmologist or optometrist at least once a year. That's the recommendation. Even if you have no symptoms. If you are juvenile diabetic, meaning yung below 30 years old, usually within 5 years of diagnosis. Usually ang treatment natin, either we treat with laser, with anti-VEGF drugs. Anti-VEGF, yung anti-vascular endothelial growth factor drugs. These are injectable drugs. Or number 3 is surgery. So these are the options. Ngayon, alam mo na kung ano ang diabetic retinopathy. Papayag ka bang maranasan mo o ng iyong mga mahal sa buhay ang ganitong sakit? Huwag hayaang lumala ang mga nararamdaman sa paningin. Kumonsulta at magpatingin sa mga espesyalista sa mata. Tandaan, prevention is better than cure. Save your sight for a clearer tomorrow!